Kasi medyo bitin yung teaser trailer eh, no? So ano po naging pinaka-story niya? Okay, parang synopsis na lang po. Yan pa. Para siyang, para sa akin, isa siyang depiction ng ano po, ng power sa isang corporate environment na parang itong power na ito paglalabanan ng dalawang tao, which is yung character ni Vern saka character ni Jen. So, yung power na yun, hindi natin alam kung ano. Pag sabi power, yung parang ano po yung parang possession or Yeah. yung ganun. Hindi yung kapangyarihan. Fantasy yan talaga. Ayan, so ayaw ko siyang spoil pero pag-aagawan to ng dalawang characters. Tapos makikita natin kung paano lalaroin ng power yung dalawang characters. Kung ano maging effect nung dalawang nung pagka kunyari nakuha niya yung position, nakuha niya yung position. Ano yung maging effect sa kanilang dalawa? Ayun po. And kay Jen, anong feeling maging isang boss sa isang pelikula? Ano po, ang lakas ng power ko dun sa movie kasi boss po talaga ako. Ayun, nakakatuwa yung role ko po dyan kasi power tripping talaga din ako dyan. And Vern, gano'n ka nakarelate sa role mo dito sa movie? Actually po, parang personality ko na rin siya na lahat naman tayo may bad side and may good side. So, sa role ko po dito, mabait po ako, workaholic, pero meron palang tinatago na Yun na. bad side. Okay, so congrats sa new movie. Thank you po. Thank you. See you around. Thank you, Sir Erwin. Maraming salamat po. Tuloy po tayo sa ating next question. Tito Jo, kayo po ulit. Yes po. Ayan, nasuwi na po na mic. Thank you so much. Go ahead, Tito Jojo. Jen, nag-research ka para sa role mo kasi medyo kakaiba dun sa ibang roles na ginampanan mo. Hindi po ako nag-research. Kasi ano po to is, right po to ni Miss Sane. So, friend ko po si Miss Sane dito sa Viva. Kaya, hindi ko po inalam ko ano yung laman ng script niya. Kung ano naman po binibigay sa akin sa Viva ng movie. Tinatanggap ko naman kahit ano yung... Hindi like yung mga kilos ng isang executive, gano'n. Hindi naman po. Kasi feeling ko naman, kailangan lang chin up ka lang. Tapos straight body pag boss ka. Tapos yung the way you speak, kailangan lang talaga may power as a boss. Kailangan talagang pag nagbitaw ka ng salita, matigas, tsaka may power. Ayun po. Tapos, kamusta ang pakikipagtrabaho kay Direk? Kay Direk Aya, first time po kasi siya maka-work. So, chill lang siya. Lagi lang siya nakasmile at di siya nagagalit. Oo. Okay po ka-work si Direk Aya. Chill lang. And si Vern, pakita na ba natin work to? First, no? Dalawa. Sa'yo ko na. Second time. Alaro, hindi tayo mag-partner. Bale, ito yung first time namin magka-work as partner sa movie. Sa Araro, magkasama Sa kayo, pero Araro, magkaiba eksena. magkaibang eksena, pero episode po kasi yun. So, okay din naman po si Vern ka-work. Madali lang din Ano ka-work. yung mga discoveries mo sa kanya? Makulit. Makulit si Vern, tapos mapagmahal. Mapagmahal siya. Pag Yun po sinabing mapagmahal, Mapagmahal kwento po siya about sa love. Kaya alam ko po. sa love life niya. Hindi, sa love life lang. Kaya alam ko po mapagmahal siya. Love. Ikaw, Bern, kamusta yung ano mo dito? Yung ano po? Yung experience mo while doing the movie? With co-workers po. Oo. Si Kay Jen. Direk. Okay, kay Direk IR po, sa pag-aano ko sa kanya, very tahimik po talaga siya na director. Pero sobrang galing niya po magturo. And very comfortable po kami na naka-work namin si Direk kahit I'm looking forward nga na sana sa darating mong movie. Yan, meron ba kaming next project? Magka naman. Ayun ang inaano ko po. Very smooth po yung namin, yung taping po namin. Hindi po kami natagalan. Marami po kaming magandang shot. Yun. Ayan, tapos, kay Jan naman po, matagal na po kami magkaibigan na to eh. Matagal po kami magkaibigan, makulit na po talaga siya. Ayan, so,
Yung mga eksena nyo umikot lang sa loob ng opisina. Opo. Yes po. Yun. Ganun. Sa ano ko naman po, sa role ko naman po, mahilig po kasi ako manood ng Korean. So, yung mga, mga CEO, ganun. Tapos mga secretary. So, parang ganun lang din po Yun yung ang mga naging Oo. inspiration. Yes po. So, Ayan. thank you. Direct unang BMX movie mo ba ito? Pangapat. Ano yung sabi? Palibog ko, Salisihan, Kaudayo, tsaka ito. Anong pagkakaiba na ito sa previous projects? Ito po kasi sobrang enclosed siya sa isang environment. So umiikot lang talaga yung buong kwento sa isang opisina. Maliban dun sa mga dati ko po, lumalabas na kami maraming connection. Ito isa lang talaga. So ang challenge nun is papaano siya magiging interesting sa audience. Nakakita lang sila ng opisina, pantry, conference room. So parang binabawi namin siya sa sa storytelling, sa treatment, pati sa shots. Saan ang location nyo? Sa BGC po. If familiar kayo sa Can't Buy Me Love na location, yun po yung pinag-shootingan namin sa BGC. Bakit BGC na pili mo? Pwede naman yung dito. Ang daming kwarto sa office. Kasi marami pong pinagdaanan yung pagpili namin ng opisina kasi. Siguro po dahil visual ako pagdating sa sa mga bagay-bagay. So every ocular namin pag hindi ko talaga gusto yung pag hindi ko na visualize yung mga eksena ng dalawa doon, hindi ko siya pinipili ko. So hanggang sa nag-end up kami. Siguro magsushoot na kami, kinabukasan, nag-change pa kami ulit ng location. Kasi hindi kasi ganun ako ka-happy doon sa unang pinili namin location. So, pagdating nung nung day before, nag-emergency kami, ocular, dun sa isang location na nakita nung ng location manager. So yun, nagustuhan ko po. Sobrang pasok na pasok doon sa kwento na na-visualize ko po. Eh di nataranta yung line code mo. Yes. Oo. Line lang. Tapos, direct yung kwento nito nangyayari sa tunay na buhay. O nangyayari na sa tunay na buhay. Sa tingin ko po nangyayari talaga siya sa tunay na buhay. Kasi nga po, para siyang parang sabi ko po kanina is, ito po ay dramatic depiction po ng isang working or corporate environment. Na kunyari, na-experience natin, kasi ako po maliban sa Viva nag-work po sa corporate environment. Kaya alam ko po yung nangyari sa sa labas, tsaka sa loob. So, yung mga nangyari po sa dalawang characters, nangyari po talaga siya sa totoong buhay. So, para sa akin, madali siyang i-translate visually. Madali rin siya i-translate in terms of storytelling. Kasi na-experience ko rin po talaga siya. So, yun nga po, bago kami magsimula ng shooting namin, kinausap ko sila na aralin talaga yung script. Na parang isipin nila na sila yun, yung characters. Nagbigay din ako sa ng mga pegs na mga movies. Para lang, kasi hindi ko naman na-expect na na pare-pareho kami ng experience sa buhay. So kung ano yung sa tingin ko malapit na nangyayari, yun yung pinapanood ko sa nila. Pero ayun, nagulat ako nagawa nila. Yes, na-deliver nila. Sabi ko parang, kunyari, nirequest ko, umiyak kayo. Sabihin ko lang, nagagawa nila. Tapos, yung parang, may mga levels kasi na, Sa casting direct, ikaw ang pumili. sa casting po, may present yung Viva sa akin ng mga ng mga actors. Tapos pina-approve sa akin. Sabi ko po, ako po wala po akong parang bias pagdating sa pagpili ng artista. Gusto ko po kasi laging bago yung katrabaho ko. Kasi pag nasa-stuck ako sa isang artista every time, parang kilala ko na masyado So parang nata-challenge ako kasi bago na naman po sila. Tingin ko bumagay kay Jen yung role. Yes sa po. itsura niya, no? Dun pa lang po, Ang talaga. sa look test pa lang po, sabi ko, inutos ko sa hair and makeup. Gusto ko makita sa kanila yung hindi pa nakikita ng mga viewers ng Viva Max. Kay kay Vernon.
iniba din po namin yung look. Kaya pag pinanood niyo po, iba yung makikita niyo sa kanila. Sa trailer, napaka-conservative ng Yes po. gusto. Opo. Thank you, Direk. Thank you. Thank you, Tito Jo. Very interesting. Nakakatawa. Bagay pala kay Jen yung ano, corporate boss lady at Tara. Kaya pala ganyan yung hurla mo ngayon, Bea. True. Alam ka. Oo. Maraming salamat. Tuloy po tayo. Our next question will be coming from Miss Mary Chris Nicasio from Hataw. Hi, good afternoon, Jen. Tanong ko lang muna, yung tattoo mo, totoo lang? Opo, yes po. Hindi ba yan sa gabal kapag sa mga Sa mga roles sexy po. scenes? Sa lalo na sexy kapag- scenes, hindi naman po. Kasi hindi ka Wala po. nagbabawalan. Hindi naman po. Kaso sa role po kasi medyo nahihirapan sila sa akin kumuha kasi hindi ako pwede yung mga kinakawawa kasi nga may tattoo ako. Ayun Pero nga. meron po akong isang movie na ipapalabas sa January. Wala akong tattoo. So nagawa ng paraan. Pero So, ang may make-upan. mini-makeupan po. So depende sa movie. Pero yung totoo po, nahihirapan po talaga pagdating sa mga role. Kaya ang galing po dun sa Boss Mom kasi naka-corporate attire ako. Pag naguhubad lang, Like, dun lang po siya tag- makikita. Opo, Oo. opo. So, since tungkol sa hubaran, GL, ano to, Opo, no? opo. So, kumusta yung scene ninyo? Nag-usap ba kayo bago kunan yon? And meron bang, hinayaan kayo ni Direk na kayo na lang? Ano po, ginay po kami ni Direk. Tapos kami naman po ni Bern dahil magkaibigan na po kami dati pa. So, parang nilalaro na lang din po namin yung scene. Parang wala lang po sa akin. Parang naglalaro lang. Parang kami. naglalaro lang po kami dun sa GL namin. Kaso sa GL po kasi namin magkaiba. Hindi ako dito yung, basta panoorin niyo po, iba kasi yung ginawa niya sa akin dito sa GLC. Normal na GLC, lagi kasi ako. Laging ako yung ano. Ikaw yung nagmamaniobra. Nagmamaniobra. So dito iba po yung makikita niyo sa akin talaga. As boss, ma'am. Iba po. So, hindi ka naging boss? Hindi ako dito naging sa boss. Love scene ng Love dalawa? scene. Talaga po, opo. Baby po ako dito. So, direct, kinailangan mo bang i-guide din si Bernstein siya yung magmamaniobra dun sa love scene nila? Yes po. Kailangan po talagang i-guide yung ano po. Kasi mas-silent po yung mga eksena. Mm-mm. So, kailangan po, dun pa lang bago i-shoot, alam na namin yung blocking. Para kunyari, yung camera, alam namin kung saan ito pwesto. Para tago talaga. Pero may mga ano po hindi ko alam kung dahil ba sa evolution to ng Viva Max. Kasi yung nag-start ako ng 2023, may mga bagay na mga bawal gawin. Oo. Na ngayon, pwede na pala siya. Yeah. Na may, ayaw mo sabihin, pero panoorin siya, na-shock lang ako. Kasi pwede na pala siyang gawin. So, panoorin niyo na lang po. Kasi, ayan, basta, hindi naman kami pinigilan ilagay siya, pero nandun siya sa pelikula. So, may guess na po kung ano yung sinasabi ko. Yes. Pero yun po, may mga dating limitations na ngayon pwede na po. Nakagulat lang na you're doing a sexy sa movie tapos nasa-shock ka pa. Yes dun po. So, ganun siya ka-grabe ba? Opo. May mga eksena po na required talaga. Makwento ko lang po kasi Sige po. kasi nga nasa nasa parang office space nagsushoot. Hindi maiiwasan kasi may yung office space na yun, may nag-opisina talaga. Oh. So nandun kami sa office ng boss. Tapos nandito sa labas yung mga yung mga totoong empleyado. So ako, kaya usap ko yung yung team ko, yung DOP ko. Sabi ko, pwede ba natin palabasin yung mga tao? Tapos sabi, direct hindi pwede kasi working Office, hours oo. nila. So, paano to? Kasi narinig sa nag-uumod. So, parang medyo, para sa akin, gusto ko protektahan din naman sila. Oo. Na kasi nga, maselan nga eksena. Pero, ang ginawa na lang namin is, pinaintindi doon sa mga tao na ito yung eksena siya shoot namin. So, kung may marinig man kayo, may makita kayo, pero nakatago po yun hindi nila nakikita. Naririnig lang talaga nila. Malakas lang talaga Yung sound lang. yung sound na kinikreate nila sa loob. Mm-mm. In-explain na lang po namin. So, naintindihan naman po nila. So, ayun po. Na-share ko lang. Kila Jen and Vern, since may mga empleyado nga doon,
syempre kahit sounds lang yung naririnig nila, parang nakakailang ba? Ako po hindi, kasi trabaho, focus po talaga ako sa work eh, pag work. Parang bahala na kayo dyan, basta gawin ko lang yung trabaho ko. Ganun Sa akin po. naman po, hindi ko alam kung saan doon yung empleyado sa kasunod. Kasi, di ba? Hindi ko nga alam yung empleyado pala doon direct. Meron Akala ko na. lahat yung mga staff na. natin. Habang na. Habang sinushoot talaga nandun yun. Nandun po. Wala namang yung issue so, Isyoso. Wala naman po. Sinabihan na po sila ng, ng mga boss nila na may mag-shoot. Tapos sinabi rin Viva Max. So, aware naman sila. Imagination mo ang Imagine. Oo, yun na lang. Nung Sige, thank you. sinabihan sila ng boss, oh, huwag kayong manonood, pwede kayong makinig. Pag sabi ni Kuya, phone in question, kung wala naman, nung paglabas nyo merong siyempre, Nakimarite. oo, Okay, nakipicture. nakipicture. Kasi narinig na ungol. Meron. Meron ba? Oo. Meron ba? Meron po, pero after na ng shoot. Tapos na po kami. Thank you. Ang hirap nun nagpa-picture dahil narinig yung ungol. Paano nila malalaman kung sino? Te, pa-ungol nga, te. Ay, ito yun, pa-picture. Video great with Umol. Video rated ungol. Salamat po, Ms. Vargas Nicasio from Hataw. Tuloy po tayo with Sir Von Rawet from Cinema Bravo. Hello po. Since you mentioned that this is not your first time anymore, how do you prepare yourself emotionally and physically in every scene you meet? Paano ba ako nag-prepare? Binabasa ko po talaga mabuti yung script. Actually, hindi ko siya isang beses lang binabasa. May nagsabi sa akin, huwag mong basahin ng paulit-ulit kasi parang mapapamiliarize, parang maaano ka na dun sa script. Pero ako kasi, kailangan ko siya paulit-ulit basahin kasi meron ako mga hindi naiintindihan sa una kong basa. So, binabasa ko siya ng paulit-ulit hanggang nagsisink in na siya sa akin. Nagsisink in na ako dun sa characters. So, yun. Kailangan, yun yung preparation ko. Basahin talaga ng basahin para mas maintindihan. Sa sex scenes naman, parang, it comes natural. Parang ayun na talaga yung talent ko. Ayun po. Very naman. Same question po. Ako po, I always dream naman na maging kontrabida talaga sa role. So, always talaga na-dream ko yun. Kasi ayoko po nang inaapi ako in totoong buhay, in real life. Ayan. Parang nasa sa akin na ba lahat ng personality? Kaya pala Siguro nasa 100 yung personality ko, iba-iba. Pero ang pinaka-dream ko po talaga is maging part din talaga as kontrabida. Ayan. Mabait, kontrabida pa. Before you part of Viva Max, have you worked before in a corporate as well? And then have you experienced Sa akin this? po? Yes, personally. Personally, wala ako. Nanonood lang talaga ako ng Korean. Korean naman. This boss mom, have you experienced this personally before? hindi po. Na-try ko na siya sa lalaki. Kasi siga ako pagdating sa mga joke. Ganun. Pero pag sa mga friends, hindi po. So sa lalaki, pag ginaano niya na ako, lumalabas yung pagka-boss mom ko. Ayun po. Doon lang. Sa mga lalaki. Pagkiban yung mga babae. Thank you, Sir Von. Maraming salamat po. Tuloy po tayo sa ating next question. Manggagaling po from Sir Joey Soriento from Remate. Good afternoon sa cast. Good afternoon, Direk. First question ko kay Direk. Direk, ito bang kwento na to, may pinagkuhaan ka? May inspiration ba to? Ito pong kwento kasi, yung hindi siya galing sa akin, yung kwento. Binigay siya sa akin ng Viva, yung story, tapos for directing yung binigay sa akin. So hindi ko siya sinulat, hindi galing sa akin ideation. Pero paano ko ba sasagutin yung tanong? Siguro mas magandang sagutin na lang siya kung paano ko siya i-translate yung kwento into a visual narrative ko. So parang, kasi kaibigan ko yung writer, si Zane. Nagulat nga ako kasi
producer ko siya sa previous na Viva Max ko. Tapos sabi ko, ito sulat din pala siya. So, ang ginagawa ko is dumidirect ako kay Zane kung ano yung naiisip niya sa bawat eksena niya. Kasi may mga eksena na para sa akin na baka hindi kami pareho, hindi kami pantay ng pagkakaintindi. So lagi akong nagko-consult kay Zane pagdating doon. Pag-translate naman sa sa pelikula to a visual narrative, siguro kinakausap ko yung buong team. Upuan talaga namin na isang buong team yun. Except sa mga artista po muna, na kung paano ko siya na-visualize para pagdating po sa sa shoot is iisa na po yung look. Alam na nila kung ano yung sinasabi ko sa bawat eksena. Tapos naka-shotlist na po siya lahat. Ganun po. Okay. Hindi ko napanood yung trailer kanina, direct. So, correct me if I'm wrong, ano ba to? Parang boss mom is like alpha female sa isang kumpanya. Yun ba yung hina-highlight dito? Yes po. Ganun siya. Parang may isang terror na terror na boss na parang galit lahat ng mga tao sa paligid sa kanya, which is yung character ni Jen. Pero may time na parang yung question dun is babaliktad ba yung mundo sa kanya? Mararanasan ba niya yung nararanasan ng mga tao sa paligid niya? And kung mangyari man yun, ano yung experience niya na yun? Ganun yung mangyari. Parang, ayun po. So, abangan na lang po natin sa 27. Direct, most of the scenes ba, or most of the love scenes nangyari sa opisina? Yes po. So, Walang scene sa bedroom? wala po. Lahat opisina. Okay. Office, pantry, ano pa ba? CR, pinalitan namin yung CR eh. Kasi mahirap kunin yung permit ng CR eh. Buti pumayag yung office. Pumayag, nagpapashoot po kasi talaga sila. Ang nangyayari lang is, every time na nagsushoot kami, may nagro-ronda na mga gwardiya sa paligid. So, hinaharangan lang namin. Kahit yung mga CCTV, tinakpan namin lahat. Kasi baka ma-record eh. So, para lang maprotektahan yung mga artista. Kasi nga masaselan yung mga eksena. So, as in, tatakpan talaga namin yan. Tapos, kunyari parang gito, yung bintana, kita kasi sa labas. So, ang galing ng DOB ko, si Eman liwanag yung DOB. Ang dilim sobra ng na tong room na to. Pero inilawan niya ng madilim. Pero pagdating sa monitor ko, ang liwanag. Siya, abangan niyo na, tingnan niyo sa kung papaano. Kasi marami taga-eksena na nakatabi yung bintana. Pero isipin nyo, pag pinanood nyo to, sinut namin siya na madilim. Pero pag napanood nyo, iba yung look. Ayun, ganun po. Thank you, Direk. Sa dalawang sexy stars na, kay Jen at kay Fern, since na-experience nyo sa movie makipag-love scene sa iba't ibang parte ng opisina, in real life love making, saan kayo mas komportableng makipag-love making? Sa bedroom, or sa pantry, or sa dining table? What? Ako po sa kama talaga. Kama. Kasi madami kong pwede magawa sa kama, tapos di masakit kasi malambot. Kaya doon po sa kama, bedroom mo. Can you share, ano bang experience mo dun sa mga hindi kama? Masakit po sa tuhod, lalo na pag, alam mo na yung ganong style. Masakit po sa tuhod eh. Siyempre masakit din sa partner kung mahirapan siya sa bed, mas comfortable. Mas komportable, mas maluwag. Kahit saan kayo umulo dyan, okay lang. Tama. Sa bedroom po. Bedroom. May point ka man. How about Steven? Ako po, gusto ko talaga sa bed. Pero parang gusto ko na matry yung outdoor. Outdoor, like open air, gano'n? Yeah, like sa terrace. Yung mga ganun. Parang mas may thrill. Pero na-experience mo na rin yung other than bedroom? Before. Thank you po. Sir Joey, salamat po. Tungkol naman dun sa outdoor, Brent. Uy! Sandali lang. Wait lang, joke lang, Bert. Pero nagigets ko yun na, syempre, may thrill din.
Pero gets ko din naman yung sa kama, totoo yun. Saka natawa ko, sinabi niya kahit saan ka umulo. Parang ang dami mong ginagawa talaga, be, ha? Nahalata tayo dyan, tanda mo, isda na uhuli sa bibig. Salamat po. Next question po magagaling po kay Naz Tavares from Pelikula Mania. Hey, Direk, pa-expound lang nun sa, kasi di ba, setting nyo sa office lang, tapos yung mga sex scenes nyo, paano nyo ginawa? Ano yung mga challenges? Ayun nga po. Parang yung na-mention nila kanina, na mas preferred nila yung yung bedroom kaysa sa other locations or spaces. Napansin ko din po yun sa kanila, na parang medyo mahirap yung gawin. For example, may eksena kami sa pantry. Na eksena yun ni Errol tsaka ni Jen. Napapansin ko nahihirapan sila kasi nga masakit nga masakit nga sa tuhod. Para nakikiusap na lang yung AD ko na sandali na lang, kailangan lang kunan ng iba't ibang angles, ganyan. Kasi nga po, masakit nga talaga siya sa tuhod. Na ako kasi hindi ako tumitigil hangga't hindi ko nakukuha yung tamang angle, yung gusto kong siya. So ano ba natin ginawa? Kasi medyo mahirap talaga. Kasi lumalakad. Basta lumalakad ako nang nakalukod. Oo. Bahala na kayong panoorin nyo kung bakit. May video pa ako. May video ka pa pala nun. Tapos, ewan ko, very natural lang yung nangyari. So, bala ko pa nga sana, papatayin yung aircon sa buong sa buong office. Pero hindi, kasi Nainitan tayo lahat. nainitan lahat. Pero ano ba? Kasi gusto ko yung pawisan na itsura. Yung itsura nila na gano'n. Naging, ewan ko, gano'n yung kinalabasan eh. Nakakapagod kasi yung ginagawa niya sa Tapos akin. may mga shots pa na yung pawis niya na doon na sa wall. Oo, totoo din. Na, ewan ko, Ganda. Galing. natural lang siya. Nasagot ko ba? Okay lang. Sige. Kay Jen naman. Kasi gaano ka close yung character mo sa sarili mo? Kasi boss mom. Gaano ka close? Ako kasi may pagkamataray ako. Minsan nga na nila ng mukha kong mataray pag di ako nagsasalita. Gaano ka close? Siguro mga 4 to 5 as a boss mom. Yung personality niya kasi talagang strong. Then talagang pag nagsalita siya talagang iba din. So 4 to 5 lang ako. Kasi iba siya dyan sa movie. Nakakainis siya dyan. Ayoko na. Ano yung masasabi mo na pareho sa character mo? Sa kanya yung pagkamataray niya doon. Kasi yung sa ibang part din niya, hindi ako nagpapasubmissive sa ibang bagay. Ay. Diyan kasi may mangyayaring ganun eh. So, kailangan yung panoorin. Keyboard naman, nabanggit kanina na ikaw yung dominant sa inyong dalawang Jen. In real life ba, mas gusto mo yung ikaw yung dominant or submissive? Pwedeng vice versa. Pwede ako yung submissive, pwede siya naman yung submissive ka na. May times na gusto kong ako yung dominant. Ayan. Thank you, Sir Naz. Maraming salamat po. And our last question po, manggagaling po sa isa naman talagang institusyon na dito sa ating industriya. Opo. Actually, ako lang, actually 2007 ata. May write-up din po ako na ginawa niya ng ating next. Oo. Hindi ko lang po kung maaalala ba niya. Mas nakakatawa din, magkaibang article, pero yung picture ko katabi ng picture ni Vicky Bello, mukha tuloy kami may relasyon. Next question, magkagaling po kay Tita Nitz Morales from tonight. Nasulat ko na. Opo, Tita. Direct patanong lang, bakit si Jen lang ang nasa poster? Bakit nga ba? Hindi ko din po alam sa marketing. Hindi pa po yan Hindi yung pa, ano pa po lang siya? Dati yan po yung May answer po sila. Ayun sila po sa poster lang po. Okay. So how daring is the poster? How daring daw. How daring Hindi ko pa daw po. nakikita. How daring you? Wala pa po kami poster. May say kayo direct sa poster. Pwede pong mag-suggest, pero hindi ko pa po nakikita yung actual poster.
Kanina yung keep talking about maselan na eksena. Gaano ka kasaselan ng mga eksena mo? Mapapanood? Ano po bang basehan? Gano'ng kaselan? Medyo mahirap siyang sagutin. Pero kasi mahirap siyang i-compare. Mahirap i-compare sa ibang mga mga Viva Max na ano. Pero gaya ng nasabi ko, bale, ibabase ko na lang siya sa experience ko po, sa mga previous na nagawa ko po. Dito po, like sa na-mention ko po, may mga limitations before sa sa unang kong pelikula with Viva Max, na ngayon po pwede na. Like what? Like what? Ayoko po sabihin kasi mas spoil na siya. Pero may mga ganun pong na sinabi ko lang po sa kanila kung paano gagawin nila. Pero kinoconsult ko yung mga producers kung pwede po ba yun yung ginawa. So may approval naman po. Sinabi, okay, sige. Okay lang yan kasi pinapayagan naman ng management. And dun sa final cut, may say naman din po yung Viva kung tatanggalin o hindi. Pero sinama naman po. So ibig sabihin, okay lang po yung... So 45 minutes pa rin yung VFX? Hindi po, Ngayon po mga 1 hour plus. Ganun po. Dati 45 minutes parang... Kaya ito po hindi na siya, pag pinanood nyo po, hindi na siya bitin sa story, hindi na siya bitin sa mga sex scenes po. Ganun po. Kanina direct may nabanggit si director ng first movie na pag may lalaki ay may actor siyang nag-take advantage, gusto niyang suntukin. What about you? Anong gagawin niyo pag nangyari yun sa shooting? Sa akin po, hindi pa naman siya nangyayari. Pero siguro ang first na reaction ko dun is, kasi yung DOP ko, si Eman, siya lagi yung kasama ko. Parang siya yung second, parang magkakatinginan talaga kami kagad. Narinig mo yun? Parang gano'n. Or sinabi niya yun, ginawa niya yun. Tapos siya magsasabi sa akin, direct parang sobra. Ganun. DOP ko yun, tsaka yung assistant director ko. Sila lagi kasama ko. So, ako naman, makikinig ako sa kanila. Kasi nga, ayokong iasa lang sa sarili ko yung, yung decision. Kasi baka nga, sa akin okay lang or wala lang siya sa akin. Pero pagdating sa ibang tao, lalo na kasi assistant director ko babae. So, lagi talaga babae ang pinipili ko assistant director. Kasi pag kunyari, sa tingin nila sobra na yung nakikita nila or yung nangyayari, sasabihan ka agad ako. Direct sobra na po to. Baka pwede na nating putulin or pwede na nating i-lighten lang. Ganun po. So, lagi akong nakikinig sa team ko. Hindi lang ako yung magde-decide para sa lahat. Girls, pag nakakaramdam ba kayo ng nanlalamang o nag-take advantage, anong ginagawa niyo? Sa mga lahat naman po na naging movie ko, wala pa naman po ako naramdaman. Feeling ko nga ako yung nanlalamang. Feeling ko, totoo po to, kinakausap ko yung partner ko after. Kasi sabi ko, baka lalaki to baka mamaya kasi nahaharas ko sila. Mamaya kasi, ganun yung pakiramdam nila, di ba? Parang mas okay na sa akin na ako yung nangaharas kaysa ako yung nangaharas. Ayun po. Sa akin po, susuntukin ko siya. Hindi. Pag meron ganun po, of course, unang-una ko po sasabihin si Direk na hindi po ako comfortable sa taong to. At least wala kang mga ganung pangyayari sa inyo. Wala ka po, so far. Mabait lahat na sabihin. Okay, thank you. Thank you po. Thank you po, Tita Nils. May